Okay. Okay. Magandang gabi sa ating lahat. Salamat muli sa pagkakataon na tayo ay nag-ipon-ipon upang pag-aralan ng masinsinan ang creational teachings na inaadhika ng ating kamalayan na matutunan. At bago tayo magsimula ay babasahin ko ikapitong makadiwang pagtuturo sa panalangin ni Nicodemion, isang pakikiugnayan sa sarili, nilikha ng huling henok. Sa pamagitan ng kalakasan ng aking kamalayan, sa aking katalinuhan at sa aking pangangatwiran, ginagamit ko ng buong lakas ang aking kaalaman, kapantasan, sa aking kakayahan, sa aking pag-ibig at katotohanan. Tanging ang kalakasan ko lamang ang lumaganap sa akin ganun pa man. Walang iba ng lakas, palagian sanang maging mulat ako sa aking sariling mga kaisipan at damdamin, at inilalahad ko at ginagamit ang aking kaalaman, aking karunungan at ang aking kakayahan, at dito ko aakayin ang lahat sa totoong pag-ibig, kalayaan, pagkakaisa at kapayapaan mula sa aking sarili. Ang kapayapaan ng aking kamalayan ay hindi lingid sa akin, kaya ginagamit ko ito sa aking sariling kagalingan para sa aking mga kaisipan at damdamin, ang aking kalooban, ganun din sa aking pangangatawan. Sa araw-araw ay ilahad sa akin ang paggamit ng lakas ng kamalayan upang ito ay patuloy na gumana sa akin at hayaan akong harapin ang mga bagay na hindi ko pa natututunan, kung saan pinangangalagaan ko ang aking karunungan at ang aking kapantasan sa pagmamahal, pagsalat para sa iba, pati na rin sa pag-unawa at katwiran. Sa pamagitan ng kalakasan ng aking kamalayan, kinikilala ko ang aking mga pagkakamali at nalulutas ito at iwasan pang gumawang muli. Kaya't walang ano pa mang mga pagkakamali ang makahahadlang sa aking pag-unlad at pagsulong. Ang kapangyarihan ng aking kamalayan ay kayang kilalanin at iwasan ang mga maling aral, maling paraan ng pag-iisip at mga panganib mula sa pagkakandili sa isang paniniwala, pati na rin ang mapanganib na material at mga makamundong bagay. Sa pamamagitan ng kalakasan ng aking kamalayan, ako mismo ay may hawak ng aking sariling katalinuhan at pangangatwiran, at sa pamamagitan ng buong lakas ng aking kamalayan. Sa lahat ng oras ay palagi ang mulat sa aking kapangyarihan, sa aking kakayahan, sa aking kapayapaan, at sa karunungan, pati na rin ang aking kapantasan, pag-ibig at pagkakasundo na aking pinanghahawakan. Namumuhay ako sa pag-ibig, namumuhay ako sa kapayapaan, namumuhay ako sa kalayaan, namumuhay ako sa pagkakasundo, namumuhay ako sa kagaanan, namumuhay ako sa kalusugan, at namumuhay ako sa kagalakan. Ako nawa. Okay. Salome, good evening, good morning. Yeah, Salome, to everyone. Kamalayan is consciousness, di po ba? TLS. Yeah, oo. Kaya yun ang aking inilabas ngayon. Nakikita niyo ba yung nakalabas na Human copy? consciousness. Yes, Oo. yes. So dalawa yung consciousness natin, yung personality consciousness at saka yung creational energy consciousness. Ibig sabihin yung spirit consciousness. So yung bawat isa na yan ay magkahiwalay. Personality, yun yung inner nature mo, yung ikaw. Yung creational energy block or creational energy consciousness, yun yung spirit consciousness. So nilabas ko lang yan para at least kasi ang pag-uusapan natin ngayon is about the forming of your consciousness. Ifo-form mo yung sarili mo, yung personality consciousness. So nasa
1:45 tayo, kaya lang siyempre kailangan nating basahin yung simula. Babasahin lang para magkaroon tayo ng idea hanggang mapunta tayo sa 1:45 kasi hindi natin basta-basta na lang kaagad-agad sisimulan doon sa 1:45 nang yung iba ay hindi pa na iintindihan o kaya kahit man tayo hindi natin nakukuha pa yung gist o thoughts ng previous kasi siyempre ang tagal na natin bago tayo nagsimula uli. Ang tagal na natin bago natin pinag-usapan yung previously na 1 hanggang 1:45. So ngayon, gusto ko malaman ay yung mga participants po natin. Definitely, Ate Sor, we know Ate Sor, Ate Helen, Delbs. Welcome, Delbs. Hello, good evening sa lahat. Yeah. Ate Baby, ang dami natin Ray Bernardino. Yes, good evening po Ate Rebecca, Ate Baby. Ray Bernardino. Good evening po. Hello Yeah, po. Way. And Ray Bernardino, dati ka na na-attend, di ba? Ito kayo? Opo, umaten na po ako. Si Kumusta? Oms, sino to? Sino tong Oms? Si Dinwell po yan. Si? Dinwell. Si Okay. Dinwell. Hi, Okay. Dinwell. Ray, salamat Okay. sa pag-join. Yeah. Good. And Joark is Sister po ni Sister Rebecca. siya rin yun. So dalawa. Dalawa yung kanyang Sister niya po yan. Okay, that's great. So meron po Ah. tayong mukhang ngayon lang po siya or previously naka-attend na. Ngayon lang. Ata si Ate Alam ko first Joji. time. Okay, that's good. Yes, Ate So Joji. kailangan nating mabigyan ng foundation, no? About this intro to meditation. And then at the same time, yung consciousness niya, babasahin natin. So, in a foundation ng introduction to meditation, ito pong meditation ay tinuturo sa atin. Marami tayong klase ng meditation, meditation ng Buddha, no? Maraming klase ng meditation ng mga Chinese. So, ito pong meditation ay tinuturo ni Billy para ma-improve yung aking pinakita kanina, para ma-improve yung ating thoughts, magkaroon tayo ng focus, no? At pagka nagkaroon tayo ng focus, definitely may improve natin yung ating consciousness. Kaya nga, isang topic is forming of your consciousness. So tayo nagme-meditate, marami ang klase ng meditation. Merong tinuturo si Billy na ang meditation niya is about tititigan mo lang yung isang ilaw, no? Yung kandila, that's one way of meditation. Or yung isang linya, no? That's meditation. O yung isang crystal, yung ilaw doon, tititigan mo. And purpose nun, kung bakit ka lang meditate is para magkaroon ka ng focus yung mind mo. Maging sharp. Doon ka lang laging nakatutok. Wala kang ibang iniisip. At lahat tayo, pag nag-meditate o kaya nag-iisip, pagka hindi tayo focus, kung ano-ano ang pumapasok sa utak natin. Kaya ang nangyayari, hindi tayo, pag nasa trabaho tayo, hindi focus yung trabaho natin. Hindi natin naiaayos yung trabaho kasi nga, hindi tayo focus. Ngayon, kung tayo ay laging nag-meditate, hinahasa natin yung pagiging focus. Nagiging matalas yung ating mind para maging focused yung mind natin at na maging maayos. Kaya pag nag-isip tayo, dun lang tayo nakafocus. Kung minsan may gusto kang i-focus, base sa experience natin, marami pa rin naglalaro na kung ano-ano. No? Kung halimbawang iisipin mo ito yung problema, ito yung dapat natin solusyonan, kaya lang maraming mga pumapasok na kung ano-ano, nawawala ka sa direksyon. Kaya kung ikaw ay marunong ka mag-meditate, mahahasa mo yung iyong focus ng mind. Pag nag-isip ka, tutok ka doon sa isang iniisip lang, hindi yung maraming magulo. Kaya pagka ikaw ay nag-meditate, maraming klase ng meditation, gaya ng sinabi ko nga. Meditation ng mga Maharishi, no? Aum, yun lang laging sasabihin. Ganon din ng mga Buddha.
Meron silang sariling mantra, no? So dito naman kay Billy at tinuturo sa atin ay yung yun nga, yung linya o kaya yung kandila na tititigan mo, doon ka lang nakatingin for 15 minutes. O di kaya yung breathing. Yung Breathing. breathing nga pala, yun yung pinaka-the best, yung breathing kasi connected sa katawan mo. Iisipin mo lang sa hinga, yung iyong ilong, yung lumalabas at pumapasok na hangin sa'yo. So yun lang. Kaya lang, habang ginagawa mo yun, maraming pumapasok sa utak mo. Naglalaro. Kaya para ma-focus mo, ibabalik mo uli doon. No? Ibabalik mo palagi. Kaya yun ang ating pinag-aaralan ngayon. Ngayon, nakaraan, marami tayong ginawa. Mayroon tayong observations. No? Observations. Kaya pagka ikaw i-focus, sanay ka na sa meditation, focus ka palagi. Pagka ikaw ay nagkaroon ng isang problema, ibig sabihin sa isang sitwasyon, hindi ka kaagad magre-react. Magpo-pause ka in between. Kasi mag-iisip ka at mag-o-observe ka. Oobserbahan mo kung ano yung dapat na maging galaw o kaya magiging dapat na sagot doon sa sitwasyon. Yung sitwasyon, ibig sabihin, yun ay maaring tawag dito, stimuli para ikaw ay mag-react. No? Ngayon, kung ikaw ay kagaya ng isang pusa, wala ka focus ng mind, naapakan ka, yung pusa, kagat ka agad siya. Tayo, dahil tao, mayroon tayong in between, mayroon tayong pause, mayroon tayong stimuli, mayroong sitwasyon na nangyari sa iyo, may nanigaw sa iyo, no? Hindi ka agad naman tatakatan mo ng sisigawan mo rin kaagad. So iisipin mo kung ba't nanigaw siya. Then saka ka magkakaroon ng reaction. So you should be in between, be observant. Yun yung topic previously about observation. And maaaring maitackle din natin yung to become observant in between before making any reaction. So stimuli, naapakan ka o sinigawan ka, pause ka muna kung bakit ka naapakan. Maaaring hindi siya naging na-aksidente lang siya or maaaring napasigaw siya sa iyo, no? Hindi yung hindi naman pala talagang accidental lang 'yon, no? Kaya hindi talagang para sa iyo yung sigaw, and then magpo-pause ka, and then mararamdaman mo because of your observation, good observation, because of your focus, because of your good meditation, dahil focused ka na, yung reaction mo ay magiging maganda. It's either dapat maging neutral or positive at magiging hindi magkakaroon ng masamang reaction o kaya masamang resulta. Kagaya ng pusa, pag kinagat ka, abay masama yung resulta nun, pupunta ka sa doktor dahil nakagat ka. Or maaring sipain yung pusa, palabas, o kaya maaring kung ano mangyari. Ngayon, that is just an introduction. Ate Helen, can you provide another introduction about the meditation, kung ano introduction to the meditation, kung bakit natin ito pinag-aaralan. Although pinag-uusapan natin yung meditation, hindi ito agad-agad, kasi kaya nga sinabing introduction to meditation ay kailangan malaman natin yung paraan nung papunta pa lang sa meditation. So kung matutunan natin itong introduction, yung mga paraan, sistema, simula doon sa paghahanda na kain, lahat yun, sa breathing exercise, sa pagpa-focus, ay handa. And then sa pagme-meditate natin, hindi ito meditation kaagad eh. So yung first, gaya nung binanggit ni Ray, na yung observation, mag-o-observe lang tayo, yung sinabi niyang kandila. So observe mo lang yung isang bagay, wala kang iisipin, wala kang analysis, wala kang judgment. At kung matututunan natin nating buhay, walang judgment, walang analysis, basta nakatingin lang tayo
sa isang bagay. So maraming magagandang example dito at hindi na ako babanggit ng mga example ng observation, just pure observation. Ibig sabihin, pag nag-observe ka na, yung thoroughness parang nagiging detalyado na. Halimbawa, pagtingin mo sa kandila, may sinag sa palibot, di ba? So nakikita mo yung detalyado ng ilaw ng kandila. Ganon din yung rose, na pag tinitigan mo yung bulaklak na rose, makikita mo yung ganda ng petals, yung maliit siya, maliit, o malaki, meron ba siyang yung hindi natin napapansin dati. Kasi ang rose, basta alam lang natin, rose, ganun lang. Pero kung magfo-focus tayo, mag-observe at thoroughness, dadating yung thoroughness, ibig sabihin magiging madadagdagan yung pagkakita natin, pagka-observe. So, pangatlo, yung elicitation. Yung elicitation naman parang act of getting information from somebody often with difficulty. Parang para din siyang yung thoroughness. Ito namang elicitation, parang meron yung makikita nating mahalaga, meron din tayo makikitang hindi masyadong mahalaga. So nadidistinguish natin yung ano ba yung dapat nating pahalagahan. Yon. So yun yung elicitation. And then pang-apat ay value. Ibig sabihin ng value, siyempre alam natin yung kahalagahan. Yung kahalagahan ng simula observation, makikita natin na yung kahalagahan ay pataas ang ating kamalayan, 'di ba? Makikita natin 'yan. At ang values ay may tatlo nga siyang uri, ang isa cognition. Ang cognition ay ano ba 'yan? Pagkakilala, yung nagkakaroon na tayo ng cognition. Pag napagdaanan natin ang lahat na itong 4 step, yung panlima, magkakaroon tayo ng cognition. Ano ba yung cognition na yon? Yung malalim yun yung pagkakilalang malalim. Nakukuha ba ninyo? Yung malalim na pagkakilala. Hindi yung mababaw na pagkita mo, gaya nga yung rose, siguro, yung pagkakilala natin sa rose ay pangbigay sa pag meron tayong minamahal, meron tayong nililigawan, regalo natin ito sa ating kabiyak, sa ating asawa. Pero yung cognition ay ayun nga, parang yung rose ay nagsisimbolize siya ng love. Yun. So yun ang cognition. And then dahil siya ay tatlo, yan. Yung padalawa ay yun na nga yung forming of consciousness. Ito na nga yung kung paano natin masisimulan na magising yung kamalayan. Andun na tayo ngayon. Ito na yung babasahin ni Ray na paano natin forming a consciousness. So, unti-unti, from observation, pataas tayo ng pataas, hanggang yung ating kamalayan, paano ba natin ito, sabihin nating mapapapino o makaklaro o ano ba yung kamalayan na ito na hindi lang yung basta dumaan lang sa atin. Kailangan yung consciousness na ito ay matibay at klaro, detalyado, at hindi natin siya pwedeng palampasin. Kumbaga, hindi basta dumating lang yan, yung kamalayan na yan. So, dun lang ako. Babasahin ni Ray yung
simula 129, forming of consciousness. Okay po. At ang nasa harap niyo yun yung human consciousness, yun yung tayo, no? Dalawa yung klase ng consciousness. Ate Helen, pinakikita ko kasi na yung personality consciousness, yung ano Okay. niya, yung graph, ano? Yung ano, para Okay. at least maisip natin kung ano ba talaga yung consciousness natin, ano? Dalawa yung klase ng Mm. consciousness eh. Yung nasa sa Mm-mm. atin, yung personality, yung tayo yun as a Mm-mm. material consciousness, yung tayo mismo. At mayroong isang consciousness, yun yung spiritual creation consciousness. Yun yung nandoon na nagbibigay sa atin ng impulses. Ngayon, doon sa personality consciousness, yung tayo mismo, nandoon yung thoughts, yung isip natin, no? At meron din tong nandoon yung feelings, no? Naka-align 'yon, ano? Magka tawag yan, nag-uusap yung feelings and thoughts. At yung psyche, yun yung talagang ako. At ang nandoon ay yung ego mo, no? Yung individuality mo. Ego, yung personality mo, yung ego mo is yung yabang mo, yung personality mo, yung pagkatao mo, yung karakter mo, yung ugali, at yung memory, yung mga naaalala mong sarili. And then mayroon tayong subconsciousness, which is yung subconscious mo, developed yon, no? Na nakakonect sa creational energy. Connected siya, ano? Yung subconscious na yon. At yun yung mga unconscious things na bigla mo na lang pumapasok na lumalabas sa'yo. So yun, ano? Doon tayo sa personality consciousness muna. And then, yun ang i-develop natin. Yun yung improving, ano bang sinasabi natin? Forming the consciousness. Ifo-form natin yung ating consciousness para yung ating mga thoughts ay magaganda at saka tama at nakafocus. So yung creational energy thoughts o yung energy block, creational energy consciousness, saka natin pag-uusapan yan, medyo malalim yan, yan yung spirit na nandoon sa atin, which is a creation energy that is helping us creating or giving us impulses and what are the things that has to be done in order to evolve at to improve our life, no? Para maiayos kasi yung spiritual creational energy, mayroong mga laws na yan na nandoon na talaga na yung talagang for evolution, for you to evolve, for you to improve, that enlivens you, your life, no? Para mabuhay ka, no? That is yung spirit na yun pupunta sa iyo at the 21st day of you on the womb. Ngayon, balikan na natin yung forming of consciousness. Paano natin aayusin yung sarili nating consciousness, okay? So babasahin ko ng dire-diretso ito. I'm sorry dun sa iba na ano, but we can go back later on pagka halimbawang Meron yung silang mga tanong. Oo. meron silang tanong dahil ito ay napag-aralan namin. Hinihimay-himay kasi namin ito eh. Hindi natin basta-basta kaagad natin na iiwanan yung isang line nang hindi natin naunawaan. Ito ay napagdaanan namin for about four meetings na yata ito from forming of consciousness. Kaya for 2 hours, ano? So simulan ko na from 129, nasa consciousness tayo, and then inconsiderateness, unrestrainedness, overhaste, and inattentiveness are the main reasons for a very large part of all laden in the world. So inattentiveness, hindi ka focus. Kaya kailangan ayusin mo yung consciousness, ayusin mo yung thoughts, focus ka. 130. The largest part of all laden. Ate Helen, ano yung laden? Yung Leiden, kasi may mga Yeah. salita sa German na walang translation sa English. So, ito yung meaning ng Leiden. According to Billy, Leid has a meaning of psychical, moral, negative state. So, negative siya. And Leiden means an understanding, misunderstanding, and so on, which affects the moral and psyche. Laid and Leiden means that the event affects the psyche and therefore is not to be translated with suffering or affliction, which pertain more to the physical body. Okay. So, kita nyo yung psyche, no? Ang sakop ng psyche, yung nasa ilalim niya, ego, personality, character, and memory. So, naapektuhan niya lahat yan. No? Kung Yeah. negative yan, negative lahat yung ano mo, yung
yung pinakita ko kasi Ate Helen yung personality consciousness block. So yun, affected yan ng psyche. Halos lahat actually maapektuhan kasi negative nga ang iyong pag-iisip. Hindi mo na iintindihan kung ano yung tama. Logical, tama ba ako? Illogical ka. Marami kang mali na hindi tama. Na hindi, siyempre, pag maraming mali, hindi tama. Okay, 131. So, break. 130. Break Yeah. muna. Okay, Ate Helen. Yung Leiden means an understanding and bakit dalawa yung meaning nila? An understanding meaning hindi mo pa alam at misunderstanding ay na-lay down na sa iyo yung facts pero hindi mo maintindihan. So yun ang meaning ng Leiden at nagbanggit dito which affects the moral and psyche. For your information na mga espiritista members, ang psyche sa creational teachings means soul, kaluluwa. So yung maaaring sa isang araw ay maipaliwanag ko anong meaning ng psyche kasi yung kaluluwa sa ating pagkakilala sa espiritismo ay iba. Iba yung kaluluwa. At halos ay naipapareho natin siya sa espiritu. So, yung psyche na yun, siguro kung si Delbert. Delbert, andyan ka ba? Delbs, pwedeng ipaliwanag kung ano yung psyche. Isang libro ito na bagay sa ating mga espiritista kung tayo kung gusto nating malaman ang meaning nito. Maganda siya. At Ate Helen, ito-try ko po Oo. base dito sa Sige. ating base dito sa Sige. ating chart ano. So psyche Sige. is ikaw, you, Mhm. no? That includes your ego, your personality, your character at yung memory mo. Ikaw 'yon, yung psyche mo, no? So yun yung as an individual, your psyche. So pag halimbawang sinabing psyche, hindi kaluluwa yun o yun yung psychology mo. Yun yung ego mo, yun yung yabang mo, yun yung taas o baba ng buhay mo, yung personality is yung yung ugali mo, o yung character, ugali, yung personality, yung yun nabanggit ko kanina, memory is yung mga alaala mo na simula nung ikaw ay pinalaki ng mga magulang mo. So yun yung hinubog sa'yo. That is your psyche. Base dito sa ating personality consciousness block or yung mental block or material consciousness block ng ating human being. So yun ang aking pagkakaunawa sa psyche. No? And psyche, ikaw ay connected ka sa pag-iisip mo at saka sa iyong pakiramdam, feelings. So yun yung interconnection niya dito sa aking nakasulat dito sa about psyche. I hope na pagtulong ako sa inyo. So, in addition, itong psyche na ito ay ito yung sabihin nating ito yung ginagamot natin kasi siya ay damaged sa mga nakaraan nating simula bata hanggang at present. Maraming nahubog ang psyche sa hindi tamang paghubog, sa hindi tamang sabihin natin nung tayo ay lumaki. Kumbaga, simula bata hanggang sa paglaki natin, pagtanda natin, maraming damage ang nangyari sa ating psyche na eto yung through meditation ay unti-unti natin siyang hini-heal. Yun, hini-heal natin itong psyche na ito natin. Sige, hanggang doon lang ako muna. Okay, unless anyone wants to add, taas lang ang kamay. Otherwise, continue ako sa 131. Often,
one single short moment of thoughtfulness, consideration, and insight would already be enough to avert a far-reaching concatenation of guilt, catastrophes, and other terribleness. Malalim to. And then 132, however, the human being is not used to this anymore. And above all, he or she is pressed for time. So lahat tayo kailangan magdesisyon ng mabilisan. No? Kasi doon sa 131, often one single short moment of thoughtfulness, kailangan mag-isip, consideration and insight would already be enough to avert a far-reaching concatenation of guilt, catastrophe, and other terribleness. Gaya ng sinasabi ko nga, yung short moment lang, yun yung pause of thoughtfulness, yung pag-iisip mo, a consideration in between doon sa stimuli or a situation bago ka mag-react, no? Kailangan mo lang yung konting thoughtfulness, consideration and insight would already be enough to avert, para mawala yung guilt na posibleng mangyari sa iyo kasi nga mali yung nasagot mo, nagawa mo, o yung catastrophe dahil nag-react ka ng mali ang reaction, sinuntok mo rin yung isang and then lalo na yung terribleness. Okay, that is the explanation about 131. 132, however, the human being is not used to this anymore, and above all, she is pressed for time. No, kailangan mabilis ka agad ang galaw ngayon, lalo sa ngayon na computer age na tayo, kailangan mabilis ang decision mo at that point in time. Pag sinabing ano yung sagot mo? Mahal mo ba ako o hindi? Dahil sa present time, kasi wala ka nang manliligaw, sasagutin mo kaagad ng oo. Hindi ka nag-pause in between kasi nga, ano ba kaya ang trabaho nitong lalaking ito? No? Ako ba ibubuhayin nito? Sinagot mo ng oo kasi wala ka manliligaw hanggang sa pagdating ng panahon, hindi pala maayos. Nung pagkakasal, after a month or after 2 months, wala. So terribleness o catastrophe ng buhay mo ang mayayari sa iyo. So you should have at least a single short moment of thoughtfulness, consideration. So stimuli, niligawan ka, first time ka naligawan, sagot ka kaagad, sumama ka na kaagad, nagtanan ka na kaagad, at di wala, ano nangyari? Walang hiningi kang advice doon sa iba, tapos yung buhay natin. So kailangan bubuuin natin yung ating in between the pause and a short moment of thoughtfulness. Okay? So that's 132 and 133. But truly, if time is gained, if you have a short moment of time gained, everything is gained. Lahat. No? Ngayon, kung halimbawa hindi ka marunong mag-meditate, hindi ka nakafocus, although you have time in between, ang gulo ng utak mo, no? Parang nagsasala-salabat, no? Hindi focus yung decision making mo kasi nga hindi nakahasa yung mind mo. No? So salasalabat ang isasagot, mayroong pumapasok na ganito, paano kung halimbawa manligawan niya yung iba? Paano kung iwanan niya ako? Wala na akong pag-asang magkaasawa. So if time is gained, halimbawa nag-isip ka pa at nagano ka pa, pinahaba mo pa yung time, and you have a focused mind, you know how to meditate and use your meditation time to focus and think focused and sharp, and doon lang siya nakafocus sa isang problema, sa isang situation, then you can have a good result of decision or reaction. Hindi magkakaroon ka ng catastrophe at a certain point in time. Hindi magiging terrible yung decision. Hindi ka magkakaroon ng guilt dahil mali yung naging decision mo. 134. By means of pure observation, you need to be observant. No? The human being gets used to pausing exactly at that decisive moment, which makes it possible for him or her to comprehend everything and in the same way hold fast to it by means of a full and very clear recognition. In a moment in which the human material consciousness can still be formed and has not yet determined and fixed itself. So yun, kailangan mayroon kang pure observation. In between, in that pause. And how will you have a good and pure observation? You have to learn how to meditate para mahasa, maging focused yung mind mo
at walang pumapasok na iba. No, kaya yung ating example ng yung tinuturo sa atin ng meditation is to be focused in just thinking of only one thing. You're breathing. The candle. At pag nawawala ka doon, siyempre, definitely mawawala at mawawala ka doon dahil lalo pagkabago ka. Ibalik mo lang uli. It's a normal way of sa paghahasa ng ating mind, sa paghahasa ng gulok para maging matalas, kailangan tuloy-tuloy yung paghahasa. Kailangan titigil ka rin at maglalagay ka rin ng tubig para maganda yung pagkakahasa ng gulok mo. Ganon din yung iyong mind. So that's 134. And then 135, the pure observation, namely, slows down and holds back the change, transition from the receptive to the active consciousness attitude, and thus makes possible a much longer period of time for a decision. So kailangan maging active yung consciousness mo. Receptive muna, tatanggapin mo muna yung sitwasyon na yon, no? Maganda example yung aking yung in-example ko yung lalo sa mga ladies, ano? Receptive ka muna, tatanggapin mo muna yung question, yung tanong sa'yo. Sasagutin mo ba ako ng oo o hindi? Kung hindi, hindi na kita liligawan. Ay, receptive ka dapat doon. And then, ang consciousness attitude mo dapat buhay na buhay. At lagyan mo ng mas mahabang period. Example lang yan, hindi yung marami kasing sitwasyon sa ating buhay na yung pagdidesisyon ng biglaan nagiging dahilan ng terribleness o catastrophe ng buhay natin. Okay, so that's 135. 136, precisely, this is slowing down. Slow down yung decision mo. Is of a very great importance for as long as that which is evil, ruinous, faithful, and damage-bringing, and not that which is upbuilding, valuable, fruitful, helpful, and beneficial, shows a strong and domineering spontaneity in the human material consciousness, and thereby constantly and directly tries to prevail. So, halos ganun din ang thoughts, ano? So, 137, over haste in word and action are prevented by means of a moment of pausing. Lagi sinasabi ko yung pausing between the stimuli and react. By means of a wise consideration and self-control, which can unfold and prevail better by pausing. So, pausing, yung pausing na yon, kailangan sharp yung mind mo. And how will you make your mind sharp? By meditation. To make it sharp, para kagaya ng gulok, kailangan hasain mo. And how will you hahasain yon? Para maging sharp, you have to meditate. Pag nag-meditate, nakafocus yung mind mo. Doon lang sa isang bagay. Para pag may problema, doon lang siya nakafocus sa isang bagay. Nahasa na siya. 138. Therefore, the formability and receptiveness of the consciousness. So yung consciousness mo, yun yung hinahasa. Thoughts, no? Thoughts, and then at the same time, the consciousness. Nandoon sa ilalim yon. Kasama siya ng consciousness. Thoughts is that makes the color of your consciousness. Siya yung nagbibigay ng kulay ng consciousness mo. Kung magiging maganda ba ang consciousness mo o hindi. Ang isipan mo. So, if your mind is not focused doon sa para maging maganda ang kulay ng consciousness mo, ay hindi magiging maganda talaga. So, kailangan hasain mo. So, 138, therefore, the forming or formability and receptiveness, yung pag-form ng consciousness mo at saka receptive yung consciousness mo that covers everything, yun yung kaya na pinakita ko kanina, will then grow very considerably if unwanted and unconsidered reactions slowly decrease and no longer habitually break through. So pagka yung naiayos mo na yan, naging tama na yung consciousness mo because of your thoughts, nahasa mo, magiging maganda yung decision making. 139, by means of the pure observation, which is happens in the pause, the necessary time is freed for considering whether a comment or an activity is advisable or necessary in the given situation. So, ibig sabihin, doon sa pause period, no,
magkakaroon ka ng, you will be considering kung ano yung isasagot mo. Ano yung i-comment mo doon sa nanigaw sa'yo? Ano yung gagalawin mo? Ano yung action mong dapat mong gawin sa nanuntok sa'yo kung sakaling may nanuntok, no? O maaaring nagkamali lang yon, is advisable or necessary in the given situation. Where through the all too quick willingness, kung halimbawa masyadong quick for unnecessary and unwanted intervention and interference which has been implanted in the human being by the religious irrational teaching is slowly reduced. So yung instant mo na decision na tawag dito yung gaya ng mga ano natin yung parang inaano mo yung isang tao pag halimbawa may kasalanan sa iyo, may ginawa. Ate Helen, tulungan mo ako doon. Anong tawag doon? Parang yung sinisigawan mo, other word yung parang karma, may karma ka rin. Anong tawag yan? Kakarmay ka rin. Yung mga ganon. Kasi nga, because you're a religious, Oo. Oo. because of the irrational teachings, yun ang magiging galaw mo. Sisigawan mo siya na ganon. Pagpalain ka nawa ni Satanas, mga ganon, di ba? Oo. Mamatay ka sana. So yung mga ganyang isasagot mo. So ganun yung mga, salita. Oo. yung mga unwanted intervention and interference, which is unlogical, which have been implanted in the human being by the religious irrational teachings, mawawala yon. Magiging logical ang thinking mo kung marunong kang, kung focus ka and you have a pause in between, no? You consider you are being freed of those kind of wrong thinking, no? Given the situation where through the all too quick willingness for unnecessary and unwanted intervention and interference. So meron kang mga sagot ka agad, action ka agad, no? Dahil Muslim ka, sorry Muslim, kailangan may reaction ka kaagad, no? You have to die. So that's 139, no? And 140, in these lies, a further avoidable and evil cause of much laden and very many superfluous complications of the inner and the outer life. So yung inner life is yourself, yung inner nature mo, and yung outer life is your action ng yung galaw mo, yung pagkakakilala sa iyo, yung sa environment, kung ano yung movement mo, yun yung outer life mo. Yung inner life mo is yung psyche mo, kung ano yung galaw mo, ano yung puso mo, ano yung pagmamahal mo, ano yung not puso kasi ang puso hindi naman pala ano yan, organ lang yan, ano? Hindi yung, kung ano yung nasa isip mo pala. Ano yung thoughts and feelings mo? That's the inner. What is your consciousness? And the outer life is the actions that is being made because of your consciousness and your thoughts. Yun yung naging galaw mo. Ano yung naging effect nung galaw ng coming from your inner nature at yung galaw mo sa labas. 141, pure observation leads to one giving it up, and in turn by means of the falling away of unnecessary and annoying tensions resulting from it, to greater and more intensive educability of the material consciousness. So yun yung material consciousness natin. Pinakita ko kanina yung material consciousness natin. It covers your psyche, no? Your thoughts, your feelings, material consciousness, your thoughts, your feelings, your psyche, your ego, your personality, character, and memory. So yun yung personality consciousness mo. So yun yung sinasabi dito, ang sinasabi niya sa 1.4, 1, pure observations leads to one giving it up, and in turn by means of the falling away of unnecessary and annoying tensions resulting from it, to a greater and more intensive educability of the material consciousness. So gaganda yung pagka ikaw ay maganda yung observation mo, yung pure observation mo, gaganda mo yung personality consciousness mo. Kaya nga, forming of your consciousness. Gaganda yung thinking mo, gaganda yung feelings mo, hindi ka laging balikan natin yung mental block, yung personality consciousness block. Gaganda yung isipan mo palagi, no? Kasi nag-o-observe ka palagi, hindi yung nagre-react kang mabilis na parang hayop na kagat-kagat, no? Yung feelings mo,
pag nagkaroon ka ng reaction, gaganda rin. Yung psyche mo, yung sarili mo, ikaw, magiging maayos, no? Yung ego mo, hindi ka na masyadong mayabang kasi nga may low ano ka na, low tone or whatever. Yung personality mo, magaganda yung external mo, yung outer life mo. Personality, gaganda ang tingin sa iyo. Ganun din yung character mo maging maayos. And of course, yung memory mo, no, magkakaroon ka ng magandang knowledge which will become a wisdom. Pagka naging wisdom yun, pupunta na yun dun sa creation and energy. Kasi wisdom yun ang tinatanggap niya. Yun yung kanyang bread ng spirit, yung knowledge, yung wisdom. On how will you be able to respond to a certain situation, no? Na naging maganda ang reaction ng personality consciousness mo. Naging maganda ang thinking mo, naging maganda yung feelings mo after that situation, at yung psyche mo na develop, yung ego mo naging maganda, hindi yung masyadong matapang, at yung personality gumanda sa labas, karakter mo nagbuo, and your memory na papuntang subconsciousness, makikipag-usap na yan at pupunta na sa creational energy, magiging pagkainan niya as a wisdom. One. Then, on 142, the pure observation is direct and teaches one of consciously live or live in the present. Yan. So yung observation mo, yun yung present situation lang. Doon ka titingin, huwag kang titingin doon sa nakaraan, no? Kasi pagka yung galit ka, iba yung observation mo noon. So kailangan titingnan mo lang at that point in time of that situation, doon ka lang titingin, no? At the present. Extremely alert, 143. It takes things of the future as they come, lets them become present, and without taking hold of them, lets them slip into the past, whereby, however, the knowledge about them remains fixed as a constant and clear memory, but without indulging in them or longing for them to return. So sa 143, marami tayong mga nagiging sitwasyon, mga nung unang tayo ay mga maliliit pa, marami tayong sitwasyon na maaring yung mga magulang natin pinaghirap tayo, no? Pag pinuntahan pa natin uli yun, meron tayong yung memory natin hindi magiging maganda, no? Kailangan ang decision making natin, ang decision kung paano tayo magdesisyon ay base sa ngayon. So, kailangan maging alerto tayo at yung future doon tayo pumunta. Hintayin nating dumating, pero wag nating completely na puntahan yon at baka naman maging hindi naman mangyari, tayo naman ay magkaroon ng problema. So doon muna tayo sa present situation. At yung nakaraan, wag nating upuan, no? Wag nating lalo yung mga negative na nangyari noong unang panahon, wag nating upuan kasi otherwise masisira yung buhay natin kasi babalik-balikan natin yung negative na nangyari sa ating buhay. Let's move on. Punta tayo sa ngayon. And pag-isipan natin yung future that will come. So, sige, dadagdagan ko bago tayo yes, mag 145. Bago mag 145. So, meditation is life. Yung pang-araw-araw nating buhay, yan ay meditation. So, kung tayo ay nagsisimulang maging aware, maging focus, maging pure observant, hindi na natin mamamalayan yung nakaraan. Hindi na yon. Parang mawawalan na ng halaga. Hindi naman mawawalan ng halaga kung hindi na natin siya mapapag-ukulan. Dahil pag sinabing focus ka, pure observant is always present. Yung ngayon. So marirealize natin yan sa pag nade-develop natin o sinasanay natin yung pagiging pure observant natin. At pagpo-pause yan, itinuturo yung pagpo-pausing natin ng mga bagay-bagay, hindi tayo pabigla-bigla, yan ay itinuturo ng pure observation. Dahil napakalaki ang naitutulong nito sa atin.
Hindi ka basta-basta nagdedesisyon, hindi ka at talagang you think twice or thrice bago ka magsalita, bago ka magdesisyon, bago ka gumawa, bago ka mag-judge. Kasi kung padadala tayo sa ating emotion, padadala tayo sa nakaraan, kasi may ginawa yun sa akin, hindi magiging akma yung sinasabing pagfo-form ng kamalayan. Kasi dito ang pinag-uusapan natin ay yung kamalayan natin, yung kamalayan na natin na medyo naligaw sa nakaraan, in the past, medyo magulo yung kamalayan na yon, medyo may pinaniwalaang old belief na hindi nakatulong sa atin at naging nabalam ang ating pag-unlad dahil doon sa na-stuck tayo sa isang paniniwala na naging idle tayo, umasa tayo sa isang paniniwala na hindi tayo nagsikap, yon. Kasi itong pag-aaral ng creational teaching ay self-responsibility. Talagang tayo ang gagawa, tayo yung mag-e-effort, tayo yon. Dahil kailangan madiskubre natin yung power na yon na nasa atin. So, kung alam natin na at ipinakikilala itong power na ito sa atin, i-develop natin yan. Kumbaga, itong material consciousness ay atin munang hahasain, yung sinasabing, ayun nga, kung sa kutsilyo hahasain muna natin yan para tayo makakonect dun sa spiritual consciousness. Sinasabi nung iba na, dasal naman ako ng dasal. Okay lang yon, okay naman. Pero hindi natin alam, andun pa tayo sa material consciousness. Wala pa tayo doon sa creational consciousness. Wala pa doon. Hindi pa tayo nakakarating doon sa spiritual consciousness na yon ay pagkatao natin, yung sinasabing personality, yung ego natin, ay nandun yun sa kabila. Dito sa kabila, siyempre wala na yon, wala na yung personality, wala na yung ego, wala yung memory natin, wala yung kumbaga magkakaroon ng fine yung ating personality at mawawala ng lahat yon. Although sa simula ay pipinuhin natin na hindi sapat yung sasabihin lang natin na tayo ay magpakabuti, na tayo ay magbait, na tayo maging matulungin. Hindi sapat yun dahil may proseso ang mga bagay-bagay bago natin ito mapapino. Ito nga pinag-aaralan natin na step by step, at kung ito ay nasusundan natin at dahil mahaba na yung panahon na nag-aaral kami nitong meditation, at the same time, kahit hindi pa namin alam yung meditation per se, hindi pa namin exactly, kumbaga. Pero sa unti-unting pagliliwanag sa amin ng introduction, meron siyang nagkakaroon ng bunga talaga. Nagkakaroon ng bunga sa pag-uugali, sa ating pagdedesisyon, sa pagtrato natin sa kapwa, sa pananaw, yung cognition na sinasabi, yung ating pananaw ay medyo naiiba, lumalawak, at nagkakaroon ng kulay, and then pag nagkaroon tayo ng gano'n, medyo yung peace ay naa-attain natin unti-unti. Tapos pagka medyo nakalampas tayo sa isang problema o isang test sa atin, siyempre 'di masaya tayo, magkakaroon tayo ng joy sa ating sarili, and then yung cognition na napakahalaga, magkakaroon tayo ng
malawak na pangunawa, malalim na pangunawa. Unang-una muna sa ating sarili dahil ito yung dinidevelop natin eh. Yung sarili muna natin and then maunawaan. Siyempre, to follow no yung pag-unawa natin sa ating kapwa. Yun lang. Yeah, napakaganda nung Ate Helen, no? Gaya rin ng yung development ng sarili natin eh, naalala ko yung kwento ni Ate Baby na lagi siya Oo. nagme-meditate noon. Lagi siya nagme-meditate noon and it develops her, no? Na-develop siya na hanggang ngayon, syempre, hasa yung kanyang isip. Kaya pag ako nakikita ko yung pagsasalita na ni Ate Baby talagang Rebecca, no? Ate Rebecca. Nakikita ko yung flow, no? Yung flow of thoughts and the speaking is continuous and talagang ano yung may rhyme, no? And then align, no? So yun yung result ng if you are continuously meditating. Ganon din sa akin, ano? I started meditating. Iba nga lang ang aking meditation nung ako ay nasa college, no? Nag-meditate ako hanggang continuously yon. And then natigil lang ako nung siyempre nasa trabaho na, lagi ng busy. Pero with that, siguro more than 10 years ako nag-meditate. Ang naging effect sa buhay ko is naging creative ako, naging logical yung mind ko. Kung mayroong akong naiisip na mayroong problema yung isang bagay, no? Sa akin kasi I work in shipping. Pag may problema yung isang barko, creatively na-solve ko yung problema, no? In less expense and a shorter time. Yun yung naging result at very observant ako. Nakikita ko yung observation ko kung anong dapat kong gawin sa mga crew, kung paano ko siyang kakausapin. So naging and I believe because of meditation. And at the same time yung creativeness ko kasi nga pag ikaw ay laging nag-meditate, nayahasa mo yung iyong thoughts, nayahasa mo yung iyong consciousness, nagiging matalas. And at the same time pagka matalas na yon, you can connect to the impulses of the creational energy. From the word itself, creation, ibig sabihin, he is the creational spirit is creative. So pagka creative siya, yung impulses na ibibigay sa iyo, dahil connected kayo, pareho yung frequency ninyo, eh siyempre puro creation, creative thoughts ang ibibigay sa iyo. So yun ang ibibigay sa iyo. Kaya kung minsan madaling araw sa akin, may biglang papasok sa isip ko. Kaya kailangan isulat ko yun. Mabuti na lang ngayon mayroong cellphone na isusulat ko. And those thoughts are very creative and it improves me. No? Even in my business, talagang nakakatulong. Ang ganda. So, yun yung effect ng meditation. And itong mga binibigay ni Billy, itong mga reading materials na to, yun yung how will you communicate, parang kagaya ng ginawa ng prayer ni Ate Helen kanina, on how will you communicate. You have to talk to your creational energy na magkaroon kayo ng link. Kaya lang, paano ka makipag-usap kung hindi ka focused at hindi ka pareho ng frequency? So, kailangan paano magiging pareho yung frequency mo? Kailangan mag-meditate ka para yung frequency ng mind mo. Alam naman natin, meron tayong sukat ng frequency ng mind, alpha, beta, and theta. So, pag halimbawa ang frequency mo the same and aligned with the creation energy, which is the spirit that is in you, then you are a creative person. Dahil ang kailangan niya, you have the creational energy, the creational spirit enlivens you. It drives you. It gives you impulses of creativity and evolution. Yun ang purpose niya sa atin. Kasi itong katawan natin is just a vessel. Nandoon siya to enliven us, to make us alive and be creative. Dahil yan ang purpose ng creational energy, the whole creational universe, para tayo maging creative. Ngayon, dahil sabog tayo, no, illogical tayo, hindi natin ginagamit yung creational energy, creational spirit dito sa atin. Ang ginagamit natin, may pag-iitan tayo o tatawag tayo sa Diyos. Makikinig tayo at maniniwala tayo sa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Aba, hindi ka na magtatrabaho. No? O kaya magtrabaho ka man, antayin mong payagan kang mag-ano. Samantalang pwede ka palang dumiretso. Nasa sayo pala yun. Nandun sa'yo yung
part of God. Part of the creation ay nasa sa iyo, yung creative thoughts nasa sa iyo. So how will you do that? Improve your meditation, improve your thoughts, asahin mo. And that's the reason why we are forming our consciousness. Wherein the consciousness, ang nagpabigay ng kulay ng consciousness is your thoughts. Kaya kung tama yung thinking mo, focus yung thinking mo, yung consciousness mo will become alive, will become logical, like your creation, your ego, your character, your personality, and your memories. So yun yung aking thoughts about that. Dinagdag na rin ni Ate Helen yung 144, which she explained already na not one iota of energy is to be wasted, useless, and senselessly by means of ruthless longing for the past to return. Wag mo nang yun, wag mo nang upuan. So natapos na natin yun. Unless you have some other thoughts, bago tayo pumunta doon sa bago nating topic na 145, at least alam na natin yung 139 to 144. Any insights, Question po. additional insights po sa ating mga Ate Sor? Question, Kuya Yeah, Ray. Sor. Yes. Pakidala mo nga doon sa graph kanina, sa diagram kanina ng human consciousness. Doon sa pinapaliwanag mo kanina pa sa overall, dinidevelop mo na yung personality consciousness block. Hindi ba siya pwedeng magsabay? So para bang nako-conclude ko na i-develop mo muna yung material consciousness natin and then it goes along susunod ang creational energy, or this work together para sa evolution natin? Sasagutin ko na yan ayon sa aking nalalaman. Ano po? Kasi nagbasa rin ako ng Psyche almost 3 times na yung Might of Thoughts at saka yung Arahata Tersata. No? Ang uunahin nating ayusin ay yung personality muna natin. Okay? Nung tayo pinanganak, nandyan na may creation and energy na tayo. 21, nung tayo ay pinerceive, 21 days old, papasok sa iyo yung creation and energy or the spirit. It has already the law. Yung evolutional law, yung creational law nandoon. No? Yun yung may program na siya. Yun nga lang, hindi pa tayo gaano connected. Okay? So ngayon, habang tayo ay lumalaki, yung personality consciousness natin, meron tayong environment. So meron tayong nabubuo na kung ano-anong yung karakter natin nabubuo dahil ang magulang natin iba ugali. O kaya yung although meron na tayong existing, meron tayong existing na ugali. Influence ng nakapaligid sa atin. May yung influences doon sa ating paligid, ano? Tapos meron tayong nabubuo yung personality natin, no? Dahil sa kapaligiran natin. Yung ego natin magbabase yun sa ating mga kasama, kaklase, classmates o ganon. So ngayon, doon sa religion pati natin, no? Nabubuo yan dahil nga ngayon, pag binuo natin ito, once na nabuo natin yung personality consciousness natin, through of course, meditation, yung thoughts, yun ang magsisimula kasi yung thoughts yung nagbibigay ng kulay sa ating consciousness. Yun yung magsasabi sa atin kung yung tatanggap kung yun nga yung in between may pause, yung thoughts na yun yung may pause. Yun yung magbibigay sa atin ng ano ba yung magiging feelings natin. No, ano ba yung magiging ego natin? Kung yung thoughts natin, kung may pause tayo in between. Kasi yung stimuli, ito yung stimuli sa labas, external. Merong yun nga nanuntok sa iyo o kaya mayroong nanigaw sa iyo o kaya mayroong nagsumbong sa na sinipsip ka do sa opisina, no? Ano yung thinking mo dapat in between? Ano yung gagawin mo? So that becomes how will you react to that situation? So dapat may pause ka. You should have yung enumerate ni Ate Helen na lahat na yon kasama yung forming of your consciousness from your thoughts. And how will you improve that your thoughts? Kailangan ihasa mo. Kailangan focused ka. No? Isa lang ang iisipin mo, yung sitwasyon na yon. And what are the things that has to be thought about it? Ano yung solution? Be observant. So ngayon, pag mo naging observant ka and then gagawa ka ng reaction, malalaman mo, siyempre, pag ikaw ay talagang sanay ka na, ano yung magiging feelings ko pag ito yung sinagot ko, pag ito yung ginawa ko. No? Ngayon,
Kasi nag-observe ka nagkaroon ka ng pause in between. Doon sa nagsipsip sa'yo. Ibig sabihin, sinipsip ka, sinumbong ka na kung ano-ano kahit mali. No? So, ang feelings mo mababago. Pagka ang ginawa mo naman ay kinalaban mo siya, ano yung magiging feelings mo? Ano yung magiging reaction mo? Dahil na-touch yung ego mo, yung psyche mo. Ano yung galaw mo? Ngayon, magbabase yun doon sa environment mo. Kung halimbawa ang environment mo ay harsh, kailangan ang reaction mo dapat lalabanan mo siya. Environment mo, yung magulang mo, ganun din ang ugali. So that becomes your outer nature, no? Yung inner nature mo, yun yung personality consciousness mo. So kailangan ang hahasain mo muna yung sarili mo para yung frequency at frequency ng consciousness mo na madadala dun sa subconscious mo, which is the unconscious location, ay maging connected doon sa innermost nature mo, which is the creational energy. Pagka the same ang frequency niya, no, na makakabuo ka lagi ng wisdom. Makakabuo ka lagi ng wisdom. No, yung kasi pag halimbawa maganda yung galaw mo, naging neutral, positive, equalize yung thoughts mo, wisdom ang result nun. Pag naging wisdom yun yung pagkain ng creation energy because it is a part of evolution. So ngayon, magpapalit ka ng magpapalit, magiging nagiging calm ka lagi, no? Kasi yung feelings mo, kalma ka, hindi ka nagre-react ng negative at hindi ka nagkakaroon ng yung terribleness, hindi ka nagkaroon ng catastrophe o nagkakaroon ng guilt kasi ang ganda ng reactions mo, ang ganda ng galaw mo. Kasi nga nahasa yung thoughts mo, nagkaroon ka ng pure observations. So pag naging maganda na yon, magiging ang ganda na ng reaction, nagkakaroon na ng yung nagkakaroon na ng communication yung dalawa. Kasi pareho na yung frequency ninyo. Pero kung halimbawa ang attitude mo is negative, no? Yung thoughts mo is negative. Wala kang pause, react ka kaagad. So ano magiging magkakaroon ka ng catastrophe hanggang palala ng palala. So ano mangyayari? Wala kang wisdom na kukuha, wala kang nare-resolve na problema. So pagka wala kang nare-resolve na problema, ibig sabihin walang wisdom na nakukuha. Yung essence, walang nakukuha ang creation ng energy sa'yo. So anong ibibigay sa'yo? Walang ibibigay sa'yo. Kasi nga, negative ka Pero kung neutral positive, equalize yung iyong galaw, nagiging neutral ka, nagiging balance ka doon sa creation energy, nakangiti sa'yo. Bibigyan ka pa niya ng impulses na itong gawin mo para maganda ang buhay mo. No, iaano ka pa niya, tutulungan pala lalo niya kasi nga you have the same frequency. You have an evolutive consciousness. You have a creative energy. Yun yung wisdom. No? So yun yung aking explanation about the human consciousness, about the personality consciousness, on how you react, on how the effect of meditation in order to improve your personality consciousness so you can communicate with the creation energy and to improve your life, of course. Kasi pagka halimbawa maganda na yung frequency mo, ang ibibigay lagi sa'yo, impulses of creation, impulses of evolution. Kung may negosyo ka at maganda yung reaction mo, impulses of improvement of your business. Yun ang ibibigay sa'yo. Because you have a good and focused mind. You have the same frequency. So yun na aking maisasagot, Ate Zor. Ate Helen, you can Iniisip ko have... kasi, Sige. since birth, every individual, kapag pinanganak na tayo, meron tayong daladalang kanya-kanyang evoluted creational energy. So, kaya nga merong mga batang prodigy, meron ng mga matatalinong tao, develop na agad sila. So, ang iniisip ko, yung bang ito is sabayan, pero yung mga pinapaliwanag mong development, kapagka yung bang nandito ka na sa material, as in tumatakbo ka na sa mundo or something na gano'n, okay yan yung mga pinaliwanag mo. Pero ang nasa isip ko kanina is supposed to be
sabayan yan na nagwo-work. Kasi nade-develop ka ng nade-develop. So sa susunod mong creational energy na magsasa tao, magsasa material, ano na naman siya, evoluted na naman siyang creational energy. So yung human consciousness, sabayan, parang ganoon. Yang graph na yan. Ngayon nadadagdagan na lang ng panibago, the more ka na nagde-develop sa mundo, parang gano'n. Dagdag lang ng dagdag. Ewan ko, Yeah, gano'n lang agree yung ako. iniisip Sige, Agree ko. naman. sige. Agree, Sagutin ko. agree ako doon, Ate Sor, kasi nga sabayan Oo. nga. Kung halimbawa Oo. maganda nga yung galaw mo, sabay din yan. Ngingitian ka ng creational spirit energy, ngingitian ka, tutulungan ka niya. Sabayan talaga yan. O, pagkapanganak mo, meron ka na yan, creative ka na. Every individual, meron na agad na tawag dito, creational May energy buto. na Yes, Kumbaga meron na. may buto Meron na. na. may buto Meron na na. May siya. tanim, may tanim. Oh, may tanim. Oo. Yung nga, yung isang alam ko naging topic yan nila ano yun yung isa sa mga ano na ah, sa contact report and at the same time sa pinag-usapan nung nakaraan kung kasi may mga memory do sa memory ano tawag dito yung memory block doon sa ano sa na yung iyong mga wisdom yung memory ay nai-store sa universal ano. And then pupunta at babalik din sa iyo, pupunta sa iyo doon sa creation and energy mo. Kaya kung minsan may mga tao na may mga bata na parang narating ko na to. Alam niya kung saan yung location, no? Minsan bakla pa kasi nga dati hindi na refine ng gusto yung kanyang hindi na refine ng gusto yung kanyang ano, yung Gender. kanyang knowledge, ano, yung kanyang wisdom, hindi na refine. Kaya bumalik, pumunta, dati siyang babaeng naging bakla tuloy. So yun yung isa sa mga nabasa ko sa contact report. Merong mga talino, yung mga galing na nakakalabas, nakakalusot, na ano pa rin niya, na naaalala niya yung mga nakaraan. Dun sa, ano tawag yan, yung uh, may tawag doon sa ano doon sa memory ano yon sa universal storage bank sa storage bank. So yun yung ano noon, yun yung aking paliwanag doon sa ano. Talagang tama yun, nagbabalanse yan, no? Hindi po pwedeng kuminsan naman kasi ang tao tama rin naman yung kanyang galaw eh. So, siyempre matutuwa din yung isa, yung creational spirit energy. Bibigyan din siya ng impulses para i-correct din yun. Ay ayos din siya, no? Pero kung halimbawa negative, hindi neutral positive, aba lagi kang isa kang mamamatay tao, kaya isa kang magnanakaw, kaya isang ano, purely negative ang nangyayari sa iyo. Although natutulungan ka rin ng impulses dahil nga siyempre wala naman siyang iniisip basta creative ka sa pagnanakaw. So, nakakatulong pa rin yun doon. Kaya lang yun nga, hindi nagiging neutral positive. Nagkakaroon ka ng guilt, nagkakaroon ka ng terribleness, nagkakaroon ka ng anxiety. So yun yung hindi magiging aligned ka doon sa creation ng energy. Nagkakaroon ka ng fear. Oo. Ate Ellen, your ano? I-try kong sagutin. Sabihin na lang natin na malakas at mahinang hatak ng creational energy, ano? Yung mahinang hatak, sabihin natin na kasi yung positive at saka negative, pareho lang yun eh. Kumbaga equal lang yung positive at negative. Huwag mong sabihin na positive lang ang nakaka-score. Ang negative ay nakaka-score din. Dahil ito ay nagbibigay ng lesson sa atin. O nakagawa tayo ng ano, and then kung na-realize natin na mali, palagay ko yung maliit na hatak na nagawa na maliit na hatak ng spiritual energy ay nakaka-score tayo kahit papaano. Maliit nga lang. Ngayon, so meaning sabay, talagang sabay. Yun namang malakas ang hatak, di kumbaga nag-gain ka na ng maraming ano in the past.
in the past lives. So nakaipon ka na ng nakaipon ng wisdom. So kaya nga merong mga tao na pag ipinanganak sobrang bait, sobrang sobrang mahinay, sobrang galang, kagalang-galang, very patient, yung gano'n. At meron din mga bata na 'pag ano pa lamang, mabait na kaagad at saka may logic na kaagad siya. Bukod sa matalino, bukod sa mabait ay matalino pa. So, saan niya yun nakuha? Samantalang bago pa lang kapapanganak, sabihin natin na, babago lang yung, kumbaga, bagong salta lang sa mundo, ay bakit gano'n? Dahil nga yung ating mga wisdom hindi yan mawawala. 'Di ba pinag-aralan natin na yung kung ano man yung nagawa nating negative sa nakaraan, pagpapanganak natin ay nabubura na yon. Wala tayong pinagbabayaran dahil tayo ay nabubuhay doon sa espiritu, doon sa wisdom na yon na gagamitin natin bawat kabuhayan. Ito ay palalakasin natin every every lifetime. So yun ang mahalaga, yung wisdom na yun dahil yun yung creational energy. Yun yung yun yung malikhain natin at kasama doon yung halimbawa magaling kang doktor, magaling kang teacher, magaling kang engineer, dala-dala natin yun. At ito ay kaya nga sabi natin ay kapantasan. Ibig sabihin, nama-master natin ang mga bagay-bagay, yung skill natin ay ating pinagbubuti at nagiging pantas tayo. Kung ano man yung nagawa natin na negative, parang aral lang yun, doon lang tayo natututo at yung hatak ng espiritu sa atin ay medyo mahina dahil na rin sa atin. Kaya mahina ang hatak kasi pinagbibigyan natin ang mga bagay na panglaman, gano'n. Masyadong ano dahil nga din sa environment, pero kung tayo'y nakaipon ng nakaipon, kahit pa anong environment yang nilakha natin, kung sino man yung kahit sanggano yung ating magulang o drug addict o ano, hindi hindi tayo maiimpluwensyahan dahil may dala-dala na tayo sa ating sarili na wisdom. So, ang sagot ko ay sabay. Ang tawag lang natin ay mahinang hatak ng espiritu at malakas. Malakas ang hatak ng creational energy sa atin. Sa akin, malakas na eh. Connected na ako. At Thank least, you po hindi naman sa completely. thank you po Hindi sa mga completely. sagot niyo. Nakita niyo itong aking nasa screen. Ano yan? Sige. Yung ano to, yung tawag dito, yung death life. Death life. Baka Overall may tanong consciousness. sila. Atin tanungin sila, baka meron silang tanong. Bago Hi, kami pumunta Brian. ng 135. Tom. Hello po. O, Dinwell. Sino pang naandyan? Si kapatid na baby. Sila yung maraming tanong lagi. Tanong kayo kasi kahit papaano may sumisilid din sa inyong isip na ano ba yon? Ano ba yung sinasabi ng mga to? Hindi naman kung nakaka-cope naman kayo sa aming pinag-uusapan, puwede rin kayo magdagdag. Puwede kasi dito naman sa atin ang kumbaga tayo magkakaeskuwela lang naman tayo dito, pare-pareho lang tayo, walang nakakahigit. Oo, Yung thoughts ng bawat isa ay kanya-kanya oo, yan. Kung oo, ano yung matanggap mo, yun na yun. oo. Yun. Kung hindi mo matanggap, ay okay lang, walang masama. Okey lang, okey din lang, oo. Okay. Sige, sino yung Wala, nag-aano? Kanin. may Brian tumaas ba?
Si Brian? O sige, Brian. Hello. Yung pong kaka-join ko lang po kasi kakauwi ko lang po from school. Pero ano po, dun po sa pinag-uusapan natin is yung a connection of yung pagme-meditate yung last time po. Yung pong meditation na hindi naman yung hindi yung typical na meditation, kundi yung meditation na ginagawa natin all the time. Yeah. Tsaka po yung creativity ng tao. Yeah. Tama po ba ako? Oh, sige. Oo, okay. Yung tanong ko po doon sa kanina, paano po pag may nahihirapan yung tao na i-build up yung parang kailangan doon sa parang ano niya sa buhay. Kunwari, may tinatahak siya sa buhay na kahit na nagme-meditate naman siya, alam niya yung mali, ganun. Kasi nga, nagme-meditate siya. Like, pinag-iisipan niya talaga yung bakit kaya ganun? Bakit kaya nangyayari yun? Pero nahihirapan pa rin siya na i-build up yung isang aspeto ng buhay niya para mailabas niya yung creativity niya doon sa field na gusto niyang tahakin. Kumbaga, for example, kasi example po ni Sir Ray kanina, is yung sa businesses niya, gano'n. Nagagamit niya yung gano'ng mga aspeto. Lumalabas yung creative thinking niya, lumalabas yung pagiging calmness niya dahil nga dun sa meditation, pati yung pakikipag-usap, tsaka yung pakikitungo niya sa mga trabahador. Pero bilang estudyante na tumatahak ng isang kurso, bakit parang ang hirap buksan ng creative thinking ng isang estudyante minsan doon sa kanyang tinatahak na course? Ganun po. Ano po Anong kaya course mo, ano? Civil Anong course engineering. mo? Civil engineering. Parang ang isa niyan is yung gusto mo ma-attain yung grade, papasa o hindi. Gusto mo maging dean's list, di ba? Hindi naman din O kaya yung pero yung isang pagpasa lang po. ah, o kaya yung isa yung problema mo, ma-solve mo yung problema mo sa calculus, ano? May mga ganyan So po. paano mo Ganyan, gagawin, no? mga Kadalasan ganyan yung mga problema ganyan, sa no? buhay. Paano masosolve yung mga structural na calculations na hindi mo halos Yes hirap po. na hirap ka. Yeah. Yes po. Isang first step is ito muna sa school, ano? First step is of course meditation para ma-focus ka. Kasi kung halimbawa ikaw nagsosolve ng isang problem, pagka-focus ka, no? Kung sanay ka na mag-meditate and you are focused in solving a problem, yung memory mo, yung consciousness mo, nandoon lahat 'yon. No? Nagagamit mo lahat. Yung lahat ng memory mo na nabasa mo, na ano mo, kasi focus ka eh. Wala kang ibang iniisip. Kaya kumisan, mas maganda mag-aral pag madaling araw. Kasi nga, walang maingay. No? At saka at the same time, yung frequency ng mind mo is nasa tamang frequency ng creative frequency. No? Walang masyadong naging nakapagpahinga yung mind mo, walang masyadong maingay o walang masyadong naging external na forces. Kaya yun pinaka the best. At saka at the same time, wala yung stressful environment kasi nakakaapekto yung stressful environment eh. Pag ikaw yung lalo na sa halimbawa nasa school, nandiyan yung teacher mo, stress ka, lalo ka nai-stress. No, lalo na pag halimbawa hindi ka nakapag-aral, lalo kang stress, lalong lalala. No, lalala yung stress mo. So pagkasanay ka na sa meditation and you are focused, then that's it. You can solve a problem. And at the same time, of course, hindi naman basta-basta na lang na puro meditation na lang, hindi ka nag-aaral. Di ba? Hindi po pwede yun. Puro meditation, hindi makukuha yung sagot nun. And then at the same time, kung gusto mo ma-attain talaga yung gusto mo, you will go higher. You will go higher on the teachings of Billy. No? Pupunta ka doon sa, lalo kung tungkol sa business,
even in going on solving a problem or even to become a dean's list or even passing the board exam, you have to go and read the book Might of the Thoughts. Dahil yung thoughts natin has a power. That power, the mind has a is powerful. Lagi kong kinukwento, no? hindi mo man actual na ginagawa. Kumain ka ng napakaasim na sampalok. Imagination pa lang yun, ha? Nangangasim na yung iyong, nagkakaroon ka na ng salivary, naapektuhan na yung salivary gland mo. Lalo na kung isipin mo, lalo na kung kakagat ka lalo, kung totoo. Ngayon, iniisip mo pa lang yun. So, ibig sabihin, your mind has power. Your thoughts has power. Ngayon, kung iisipin mo na papasa ka sa board exam, it has a power. Ngayon, paano mong ma-develop yung thinking na gano'n, yung focus thinking? Of course, you have to meditate. Paano mong ma-develop yung business? You have to meditate. You have to read the book of Might of the Thoughts and believe that your thought has a power next to the creation and energy that will give you impulses of creativity, of evolution, that you will evolve. You will evolve as a civil engineer. Then that's it. It will happen. Walang imposible. Kung gagawin mo at babasahin mo itong Introduction to Meditation, implement it, do meditations every day, and then read the book of Might of the Thoughts, nandoon. Yun yung magpapagalaw sa'yo. Pupwersahin ka na nangyayari yan. Other than thinking of it, yung sarili mo mismo, itutulak ka eh. And it is not you ang tumutulak nun. It is the creation and energy that is in you. Yun ang magtutulak sa'yo na pupunta ka para pumasa ka talaga. So, dinidevelop ng creation and energy yung iyong thoughts, ini-empower pa niya lalo. Dahil creation siya. He enlivens you. He drives you. In your thought, your thinking, ano ang kasabihan nun, Ate Helen? Meron siya, whatever you think, it's who you are. You become. No? You become. What you think. You will become. Mhm. Yes, yes. Oo. You are the ano kayo? Nakakalimutan ko palagi. You are the master. Oh no, you are the of your will. You are the captain of your destiny. Yeah. And it is because of your thinking. Kung wala kang isip, hindi ka nag-iisip ng ganon, pabardi-wardi ka lang o paano-ano ka lang, ay wala. Hindi mangyayari. So it starts from your thinking. And how will you improve your thinking? How will you become focused of your thinking? And even solving a problem, you have to focus. Hasain mo yan. And how will you hasayan? Kailangan meditation para maging focus yung mind. Ang paano mag-meditate? Titingin ka lang sa isang bagay. Yun lang titignan mo at wala kang iisiping iba. Yun lang ang titignan mo. Tama o kaya yan. iisipin mo lang yung hininga mo. So mahahasa na mahahasa yung pagiging focus ng mind mo. Pag nag-solve ka ng problem, wow, ang bilis. Kasi nga, ito yung stimuli, yung problem, calculus problem. In between, focus, observe. Be observant. Ano yung dapat mong gagawin? Doon ka nakafocus. And then saka ka mag-solve, saka ka magsulat. Then pagka mali, okay, go back. And that is the might of the thoughts. Pagka may mali, you have to accept that there is an error, there is a mistake. Otherwise, walang evolution. Kung lahat puro tama, ay hindi walang evolution. Kailangan may mali. And you have to accept that there are mistakes. And those mistakes helps you improve your life. So pagka hindi, halimbawa, nagsusolve ka ng, halimbawa, sa calculus mo, no? Madalas, yung pinakamahirap calculus Nagsusolve ka. Mali yung sagot. Lalo na yung calculus mo, may answer na doon, hindi mali. So again, accept it. Hindi yung nagwawala ka kasi galit na galit ka sa sarili mo. Ba't hindi ko masolve to? Be calm.
Focus yourself. And then solve it again. Or relax. Then solve it again. Then pag nakuha mo yun, wow, that becomes wisdom. Pag nasolve mo yun, that becomes wisdom. And that wisdom, papasok ngayon yun doon sa additional ng knowledge mo, magiging wisdom mo na yun. Papasok na yun sa mga susunod mong reincarnation. Yung knowledge na yun, because it's a wisdom. It is a neutral, positive, equalized thought. You have solved that problem. At susunod, kung halimbawa maaalala niya at matitrigger niya yung memory na pagkasolve mo ng problem na yun doon sa reincarnation, and that's it. Kung maaalala niya, kung makukuha niya yung memory mo, like Billy, he were able to get the memory, the storage bank of Nocodemion, dahil siya ay reincarnation ni Nocodemion. So napupuntahan niya yung memory ni Nocodemion. Ganon din tayo. Pwede nating puntahan yung memory ng mga nakaraan natin. The only thing is, we have to improve ourselves. We have to accept na meron tayong reincarnation. Hindi. Kung tayo ay Christian, kaya Catholic, wala tayong reincarnation. Pupunta tayo doon sa dagat-dagatang apoy. And then pagkatapos nun, wala na dahil marami tayong kasalanan. So yun, di putol na, wala na. Pero kung halimbawa alam mo na pwede mong pwede mong makuha yung memory ng previous persons. And how will you do that? Of course, first step, introduction to meditation. Next step is the might of the thoughts. Then third step is Arahata Tersata, and a lot of readings that comes from Billy. And you do that, read it, it will happen. And you can even sabi nga ni Emmanuel, you can move mountains because of your faith, of yourself. Kung naniniwala ka na gano'n. Yun ang aking idea, yun ang aking thoughts. And I hope sa atin, yung ating mga nakapag-aral at saka nakapag-ano ay matanggap o hindi, whatever. Yun ang aking thinking, yun ang aking logic. Yun ang aking logic ng buhay, yun ang aking logic ng thoughts, yun ang logic ng aking pagbabasa ng books ni Billy. So, sagutin ko si Brian, kung kahit gaano ang pagsisikap mo at hindi ka pa rin maging creative, it's okay. Lahat yun ay stages, no? Lahat yan stages. Ang mahalaga ay yung consistency, hindi magi-give up, tuloy-tuloy, kahit pa makailang ulit, hindi ka pa rin creative, hindi ka pa rin maging creative. Walang ano yon, walang problema yon. Binanggit nga dito sa libro na hindi natin kailangang mag-guilty dahil bakit hindi tayo matuto, bakit ganon, nagbabasa naman ako. O sabihin na nating nagme-meditate naman ako, pero parang wala. Ang pagsasabi natin sa ating sarili na parang walang nangyayari, ay yung other self lang natin ang nagsasabi. Yung isa nating consciousness lang ang nagsasabi. Hindi natin alam yung other consciousness ay nagsasabing, humahanga sa'yo kahit hindi ka pa creative dahil pinagsisikapan mo naman. So, yung maliliit na bagay natin, kaya nga yung sinasabi dito doon sa previous page na, but truly, if time is gained, everything is gained. Walang sayang. Diba? Walang nasasayang sa bawat araw ng ating buhay, mabigo man tayo o hindi. Yun lang ang nagsasalita lang ay yung material consciousness natin. Hindi natin alam, etong kabilang side ay nabibigyan tayo ng puntos. Yun lang. Thank you po. Thank you po. Ege. Baka meron pang tanong. Would like to add, no? Basahin ko na lang yung 145 hanggang 148. Nandoon yung sagot
partly sagot siguro sa kay Brian, 145. A senseless, ang 145 kasi connected dun sa previous, a senseless garrulous chewing over of the past in thought, feeling or word is completely senseless, leads to no zeal, walang goal or progress, and only includes banalities and futile regrets. So puro fear, anxieties yung 145. Pagka halimbawang inaalala yung mga nakaraan, yung bumagsak ka sa subject mo, Brian, wag mo nang alalahanin yun. Dito ka na sa future. Punta ka doon sa anong dapat mong gawin, Doon ka dapat pumunta. 146. Also, no unnecessary powers ought to be wasted on the near or far future, such as hoping and planning. Hoping and planning, fearing and worrying. Huwag kang mag-iisip, because there is no sense in those forms. Huwag kang mag-iisip ng gano'n. Magpaplano ka o Maasa. maaring iisipin mo, this is parang mali yata po, hoping and planning, fearing and worrying, because there is no sense in those forms. Punta tayo sa 147. Hoping and planning for the future is only of value and rightness. It's correct, If a present, yung bago mo, yung ginagawa mo ngayon, in ongoing evolution of your consciousness, yung pinakita kong consciousness sa'yo, lahat, ego, lahat, thought, feelings, psyche, ego, character, personality, memory, ongoing evolution of those things, yung consciousness mo is connected with it. Kailangan connected. Otherwise, the danger of a purely material value appears. So parang walang mangyari. Itong 148 ang pinakamaganda. If the hoping and planning for the future is connected with the present and ongoing evolution of the consciousness, evolution ng consciousness, ibig sabihin, development ng consciousness mo, including the thoughts, pag-ahasa mo ng isip mo para maging calm, maging focus, maging observant, may stimuli, and then you are pausing in between, then it no longer represents a future hoping or future planning. Rather, an evolutive creating. So nakikreate ka by evolution, creating in conscious form. Conscious yun. Conscious mong ginagawa. Form. Wherethrough it becomes clear that the value no longer represents hoping or planning. Hindi ka na nagplano, hindi ka na umaasa. Rather, a knowledge about the certainty that the zeal will be reached. Na yung iyong zeal, your goal, ay mararating. So yun yung ating paliwanag doon sa iyong question, sa iyong clarification na kailangan mo. So mararating mo dahil ang iniisip mo laging evolutive creating in conscious form. So improve your consciousness by your thoughts and your feelings affecting, and then your psyche is developed. Once na-develop yun consciously, so it becomes clear that the value no longer represents hoping or planning. Wala, hindi ka na mag-iisip na magpaplano ka pa o mag-hope ka pa. Rather, a knowledge about the certainty, sure ka na yung goal mo na yon ay mararating, na ikaw ay papasa sa board exam. Papasa ka at magiging dean's lister ka sa eskwelahan. Ayan. Gusto ko rin dagdagan na pagka tayo ay nandoon sa pag-aaral ng, ito na nga yung pinag-aaralan natin. Bakit naman sinabi dito na yung hoping and planning ay hindi kasama? No sense in those form. So napaisip ako na pag tayo ay gumagawa sincerely, dedicated, consistent, parang nagiging humble kasi tayo na huwag ka muna magbilang ng itlog, huwag ka muna magbilang ng sisiw kung hindi pa nangingitlog, parang gano'n. Parang ang yabang mo naman kung ikaw ay nagho-hope at nagpaplana, ganito yung mangyayari sa akin, ganito. Nando'n ka pa lang sa present na nag-e-effort ka. Parang dapat ay maging humble tayo na come what may. Come what may. Kung ano yung deserve ko na mangyari, kung ano yung deserve ko na mangyari, yun ang mangyayari. Ngayon, kung yung seal mo at talaga namang meron ka rin namang
purpose o goals sa buhay Zeal, mo. zeal is Oo, goal. seal. Is Oo. goal. Goal. Yung seal mo na yon, iba doon sa hoping and planning, iba doon sa iniisip mo. Iba yun kasi yung zeal na ito, parang medyo mataas na goal ito, na talagang paghihirapan mo siya, paghihirapan mo sa bawat buhay mo, sa bawat paggalaw mo, maraming nagko-contribute doon para maabot mo yung seal na ito. At kung tayo ay naka-focus sa present, sa ating mga effort, sa ating mga gawa, hindi tayo hindi tayo naglalakwatsa, kumbaga, tayo ipatuloy. At ang isang contribution din, huwag tayong magmadali, no? Kasi hindi natin mararating yung peace kasi yung pagmamadali may kasamang worry yun 'di ba? Oo, nagmamadali ka, may worriness na kaakibat ito So kailangan tayo ay banayad lang ang paglakad, banayad lang ang paggawa with sincerity, with yung present na yon ay gagawin nating worthy. Kumbaga yung quality ng ating mga ginagawa sa araw-araw, mataas. Make your best. Kung hindi naman at sa akala mo hindi pa rin yun yung best mo, okay lang, laging gano'n, okay lang. Dahil unti-unti ang ating mga paggawa. Mahaba pa yung buhay natin, mahaba pa yung ating evolution natin. Pero kahit konti, basta pulido, kumbaga pulido, at yung pulidong yon magagawa lang natin yung sa present. Hindi ito sa past at hindi rin siya sa future. Madagdag ko, Ate Helen, ha? Ano Oo. sa Tagalog yung hoping and planning? Di parang nangangarap ka niyan. Asa at plano. Oo, Umaasa ka lang at umaasa ka, nagpaplano. and then ang dami Pero mong hindi ka gumagalaw. pinaplano. Ah, Kasi if the hoping and planning for the future oo. is pero kung connected yan do sa ongoing evolution of your consciousness, ano yung consciousness? Kasi ang hoping is asa at saka plano. Asa ka pa lang at nagpaplano dyan no? Tapos sasamahan mo pa ng dasal sa Diyos. So, ano mangyayari sa'yo? Pero kung yan ay connected, no? Connected doon sa ongoing evolution ng consciousness mo. Ano yung consciousness mo? So ano ayusin mo doon sa consciousness mo? Yung thoughts, isip, yung feelings, dapat maramdaman mo na talagang may feeling ka na ikaw ipapasa. Yung psyche, ano yon? Yung ego na hindi ka dapat yung yayabang ka, no? Na pag pumasa ka, yayabang ka, kailangan normal ka lang. Yung personality mo, no? Dapat maging maayos yung personality mo kung halimbawa pumasa ka o hindi. Kasi future na yung thinking mo At yung character mo, ikaw ba'y tamad? No? Kung tamad ka, abay anong karakter? Paano kang papasa? Kung yung goal mo, kung ano yung nag-hope ka, no? Yung kasi nga sinasabi ko, connected dapat sa consciousness, which is ang consciousness, it covers thoughts, feelings, psyche, ego, personality, character. Kung character mo tamad ka mag-aral, abay wala. Ngayon, yung memory mo, kung wala kang memory, ibig sabihin, hindi ka nag-aral previously, wala kang history, hindi ka nagbasa doon sa memory na nandoon, abay walang mangyayari talaga doon sa iyong goal, sa iyong iniisip na planong pumasa sa exam or pumasa sa board. So kaya, if hoping and planning, yung asa, yung umaasa ka at yung plano, walang action, no? And it is not connected with your character, personality, thoughts, at saka yung feelings, yung walang emotion. Para kagaya nung sinasabi ko na kumagat ka ng sampalok, wala kang feelings. No? Parang kumagat ka lang, wala kang naramdaman. Di wala kang wala kang salivary reaction dahil hindi nag-acto yung sa katawan mo. So you don't have feelings.
So pag halimbawang meron ka nun and at the same time yung ego mo, balanse ka lang, walang yabang, pagka kuminsan pag mayabang ka, di lalo kang babagsak, lalo kang pahihirapan ng teacher mo. And then yung karakter mo, kung tamad ka, ay di siyempre wala. Hindi mo mararating yun. Kaya puro hope ka lang at plano, asa at plano. So kaya kailangan, it should be connected with the ongoing evolution of your consciousness. So that, no, do sa dulo, the zeal will be rich. Kailangan confident Kailangan, tayo. i-develop mo pa rin. May Oo. kasama kasing Okay, Ate Helen. confidence Oo, kailangan may kasamang confidence na yung ginagawa mo merong mararating. Kung ano man yun, yung seal na will be rich, talaga naman what you sow, you reap. Yung law of causality mangyayari dahil nagsikap ka naman na yung pagsisikap mo ginawa mo talagang quality yung mga effort mo. So mararating yun, hindi pwedeng hindi. So 149. 148. Oh, sige, 148, Delv, sige. Maalala niyo yung kwento ni Ate Rebecca? Oo, yun nga. Hindi na Lagi siya nating maganda planning. example Hindi na siya planning. In-execute na siya. Execute. Achievable na siya, although it will take time. Pero yun na yun. Halos sarado na, halos kumpleto na. At mabubuo na lang siya over time. Yun lang. Rich. Zeal is rich. Oo, biro mo yun, hindi naman siya nagbasa ng ito. Hindi naman niya nabasa ito. Bakit ganun? Pero nag-meditate siya. Lagi siya nag-meditate nun. So meaning, may mga impulses sa ating mga sarili. Yung power nga sa ating sarili malakas. Yun. Na hindi pa natin alam in theory at ngayon lang natin nababasa. Kaya nung nag-aaral nga ako, nung simulang nag-aaral ako ng creational teachings, ang unang finokus ko yung The Way to Live, yung isang libro na The Way to Live. So habang binabasa mo yon, masasabihin mo sa sarili mo na, teka, parang alam ko na to. Parang ginagawa ko na to. Yon, parang ganon. Kasi whether dumating dun tayo sa punto na nababasa na natin yon, ginagawa na pala natin dahil doon sa buto, yung creational energy na meron ang tao. Lahat ng tao meron. Existing. Mula pa nung 21 years old. 21 days Oo, old. 21 days. Yeah. Anyway, Ate Helen, 10:03 na. And sa lahat ng kung sino man ay may gusto pa, Brian, you have another, mayroon kang, wala nang tanong, pero yung reaction na lang, no? Everybody Okay. wants, Bawat isa. please do Oo. some reactions. Reactions na lang. Oo. Wala nang question kasi nga, hindi na tayo, Sige. Okay. Yung impression ng bawat Brian, Ate Zor, and any sa inyong lahat. Reactions. Ayun po. Ayun nga po. Thank you dun sa mga advices. Tsaka po, ang ganda nung mga explanations. Yun lang po. Thank you po. Yeah. My top thoughts, basahin mo. The best. Available Okay po, yung kuya. mga books. Available yung mga books diyan kay Ray. Yeah. Kung gusto gusto niyo niyo pang bumili, meron palawak, tayo. Yes. kung gusto niyo Other pang than doon sa audio ng My Top Thoughts, MOTT, part 1 hanggang 32 yata yun, o 33. Merong audiobook na nasa sa YouTube. Pwede niyong yun, habang nagpapahinga, pakinggan ninyo. Maganda. Ate Sor, any reactions? Wala na po. Okay na po sa akin lahat yung mga naririnig ko. Yeah. Ate Baby.
Opo, magandang gabi po ulit sa lahat. Yung po ating pinag-uusapan, pinapakita po sa atin yung halaga ng meditation na kung saan natitrain yung thoughts natin para magkaroon ng focus. Pero sa kabila po noon, nagkakaroon din po ng hassle o ang problema ng kabigatan na ang nagiging dahilan po, napupulyot po kasi natin yung thoughts natin na-entertain natin yung mga pollutants na siyang nakaka-block para po yung focus natin mawala, magkaroon ng bigat yung ating magkaroon siya ng kabigatan para sa atin, although alam natin kung paano mag-focus. Halimbawa po, noong pag-entertain ng pollutants sa isang problem solving na medyo mabigat, pagka po yung bang hindi na natin minsan na dahil sa mahirap siya, complicated siya, ang nangyayari, yung naiinis na kaagad, then doon sa nabubisit ka, tapos minsan nagagalit ka na, kung ano-ano na yung pumapasok sa isip mo, bakit ba ganito ito? Kasi bakit ba ganyan? Ano ba naman problema to? Hindi po ba ganon sa ating pag-aaral din? Hindi natin alam na yun ay mga pollutants na nagpo-pollute doon sa ating thoughts para yung positive ay hindi siyang mangyari sa atin na ang kinakailangan yung wag nating hindi ma-entertain yung pagkainis, yung pagkabwisit dahil hindi natin makuha kung paano natin isosolve yung problem. Ang kailangan mag-pause, relax, and then yung tayo mag-relax, pwede siguro na iwan muna natin yun, isa-isang tabi muna, mag-music tayo, o makinig tayo ng magandang music, kumanta-kanta tayo, yung isang form ng pagre-relax ng isip. Then pagkatapos saka natin balikan, nandun na po ngayon yung lakas, yung energy na nasa sa atin, natutulong para yung ating focus ay magkaroon pa ng lalo ng igting o yung ating ng lakas. And then, makukuha po natin yun kasi nakapag-relax tayo. So, yun po yung halaga ng ating pinag-aaralan. And then, doon pa rin po sa isang bahagi noon, yung ating sinasabi dito na yung hoping and planning. Kapag ka po yun, sa akin po kasi mahalaga yun dahil nagmo-motivate po, nagbibigay sa akin yun ng motivation, nakaka-inspire sa akin yun, yung ako ba'y yung pag-asa ko na, hindi, bukas, magagawa ko to. Bukas, magtatagumpay ako. Bukas, lalakas ako. Bukas, mawawala lahat ng problema ko. Nagmo-motivate po sa akin yun, although hindi pa dumarating yung bukas. Nakaka-motivate sa akin yun para ako ay makapaghanda sa sarili ko, ihanda ko yung isip ko, ihanda ko yung feelings ko, na kung ano man ang maging bunga, ano man ang ibunga, ang maging consequences, handa ako na tanggapin yun. So, yung hoping, yung planning, talagang kailangan po talaga lalagyan natin ng pagsisikap, lalagyan ng pagsasagawa dahil sabi nga po ng matatanda o ating pinaniwalaan dahil nandun po yung ating paniniwala through religion na nasa Diyos daw po ang awa, nasa tao ang gawa. Humingi ka man ng humingi ng awa at pag-ibig sa Diyos, manalangin ka man naman ng manalangin, ngunit hindi ka naman gumagawa, puro desire, puro isip lang ang gumagana, pero hindi gumagalaw yung sarili mo. So, kung mawawala po, hindi po tayo makararating doon. Kaya kahit alam natin ang focus, kung lagi nating pinupulyot yung sarili natin ng mga negativity o mga negative thoughts, wala po tayong mararating. Yun po yung naunawaan ko sa ating pinag-uusapan na nagiging napakahalaga kasi yun po ang pang-araw-araw nating buhay at doon po tayo talaga magtatagumpay. Maraming salamat po. Thank Good. you. Galing. Tama yun. Tama yun. Ate, yeah, Wei, your reaction. Wei, are you there? Nasa work si Wei, nakikinig lang. Okay, okay. Yun ata Delves. ang bili niya. Delves, your reaction. Kaupo Andyan ko si lang, di ko Ren. na alam na saan tayo. Yun lang Reaction na lang doon focus yun lang. sa sinabi mo, sa natutunan.
Hindi, yung sa 148 nga, naalala ko yung kwento ni Ate Rebecca na kahit maglakad lang siya, basta yung tipid at saka yung takdang panahon, lahat yun magpapang-abot sa isang point na na-achieve. Sa loob niya, na-achieve na siya, achievable siya, doable. Konting tiis, konting tiyaga, pagdating ng oras, buo na siya. Actually, buo na siya sa isip eh. Konting, tawag dito, konting time at saka physical action na lang at kumpleto na. Tandang-tanda ko yung kwento niya doon na lahat ng mga sakripisyo di na niya pinapansin kahit mabilad sa araw, mapagod, sumakit ang paa, pero yung pakiramdam niya na magaganap, makakamit niya, nababaliwala yung hirap at pagod niya. So, tingnan nun sa 148 doon sa kinuwento ni Ate Rebecca. Yun lang muna. Okay, Delves, thank you. Oh, who else? Renz, thank you for coming. Bagong gising. How are you? Good morning. Morning. Hi. Ginamit namin yung ilaw. Yeah, okay lang po. Thank you for backing up, Ate Zur. Mm. Tuloy lang Ayun. po. So siguro call it a night. Call it a day. Call it a morning to everybody. See you next Wednesday. Next Wednesday. Sa Yes. Friday, sinong Salamat po, Salome. Good night. Thank you. Night. Good night po. Thank you po. Right. Salamat po sa lahat. Yeah. Hope everybody learns. Sige, good night. Yeah. Good night Pakinggan sa na lang lahat. yung recording po. Salamat sa nag-join. Kuya. Si Dimwell, si Thank you Brian, po. Ray, baby. Sana hindi tayo Thank you magsawa po. sa pag-aaral. Opo. Hindi po. Okay. Hindi po dapat pagsawaan. Mm. Okay po. Sige. Okay, good night.